Isang pinagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, marami po, no? Sa mga Kristiyano, sapat na po sa atin na tayo po ay maligtas. Masaya na po tayo doon. Dahil okay na po ito sa kanila, wala na po tayong gusto pang gawin higit sa kaligtasan na atin pong tinanggap. Okay na po sa atin yung umaattend po every Sunday. Sunday service natin. Yung minsan nga, yung iba, mga kapatid, ay hindi pa talaga consistent sa kanila pong pagdalo at pag-attend. Alam naman po natin kung meron pong valid reason at naunawaan po yun ng atin pong Panginoon. Pero kung ganito lang po, mga kapatid, ang pananaw natin sa kaligtasang ibinigay niya po sa atin, nangangamba po ako na baka po yung kaligtasang ito ay mawala sa inyo at mawala po ito sa atin. Ngayon, pwede kong may magtanong sa inyo. Siyempre, ito po ay isang napakabigat na katuruan. Akala ko ba, Pastor, hindi nawawala ang kaligtasan? Pero parang doon sa tema na gusto mong sabihin sa amin, ay pwede itong mawala. Akala ko ba, hindi. So ngayon pong umaga, yun po ang gusto kong ating itapik. Yan po pag-usapan po natin. Kasi minsan nagiging complacent po ang isang Kristiyano sapagkat ang pananaw po niya dahil tinanggap niya si Kristo, nakilala niya si Kristo, nagsisi siya sa kanyang kasalanan, panatag na siya when it comes to their salvation, sa kanilang kaligtasan. So ngayon po, ang title po na atin pong message ay pinamagatan ko pong Salvation in danger. Salvation in danger. Sa Philippians chapter 2, ito po ang nakalagay. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sa Tagalog po, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunuring kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na nagpapatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Pagpalain po ng Diyos yung pong kanyang salita. Ito po yung pakiusap po ni Paul sa mga taga-Philippians. Ang sabi po niya, higit ekang ngayon na kailangang maging masunuring kayo kumpara noon na kasama ninyo ako. Why? Kasi noon, merong pang gagabay sa inyo. Merong pang magpapaalala sa inyo dahil kasama nyo ako. But for now, sabi niya, hindi nyo na akong makakasama. So, lalo ekang mas higit na gawin po ninyo yung aking mga tagubilin, yung aking ekang itinuro sa inyo, mas pag-ibayuhin ninyo na masunod ninyo ang mga bagay na ito. So you have to work out your salvation with fear and trembling. Ang pagkaunawa ko po dito sa sinasabi po ni Paul sa kanila, na ngayon po ay sinasabi po sa atin, huwag nyo ekang hayaang bumaba yung momentum ng atin pong pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Dapat po daw higit ngayon kumpara nung nagsisimula po tayo na makakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sabi nito, magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Therefore, mga kapatid, hindi po dahil ligtas na po tayo, tapos na po yung dapat po nating gawin. Kasi hindi daw po tayo iniligtas ng Diyos for the sake lang na maligtas. Kundi ang inaasahan po niya mula po sa atin ay magawa po natin yung layunin niya sa buhay natin kung bakit po niya tayo iniligtas. Pakinggan niyo po ito. Kung ang layunin lang po ng Diyos ay iligtas po tayo, dapat po nung nagpasya tayong tanggapin siya at sinabing magsisi ka at ginawa naman po natin ito. At tinanggap nga natin ang ating pong Panginoon. Dapat po, on that moment, pinatay na po tayo ng Panginoon. Why?
Sapagkat yung purpose lang po niya ay iligtas po tayo. Wala na po siyang iba na layunin sa atin, kundi yung iligtas lang ang kaluluwa mo. Pero bakit hindi po niya ito ginawa sa atin? So meron pong ine-expect ang Diyos from us na dapat po nating gawin. So ang sabi po kasi rito, doon sa word na binasa ninyo, work out your own salvation. Work out. Work. You have to do something. Magkaiba po mga kapatid yung pong work out sa work for. Yung work for, ikaw ang gumagawa ng iyong kaligtasan. Pero yung work out, may dapat po tayong gawin bunga ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. That's the difference, mga kapatid. So, sa panahon ngayon, dapat po double time tayo. Kung nagiging sensitive tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, meron po yung mensahe na ipinapaabot sa atin. Especially sa atin, ng mga Kristiyano. We don't have much time. Kaya kailangan po double time tayo saan? Sa dapat po nating gawin. At kapag hindi ho natin nagawa yung bagay na ito, malaking kawalan po ito sa atin. At meron po tayong pananagutan sa atin pong Diyos na umaasa na meron tayong dapat gawin, pero hindi po natin ginawa. Tingnan niyo po ito. Sa John chapter 9, dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Now, pasinin po ninyo yung word. Dapat nating gawin. So, malinaw dito na meron po tayong dapat na gagawin. Pero hindi sinabi ni Jesus, tinan niyo yung word, dapat kong gawin. Kung sa kanya lang ito pinagagawa, dapat po yung word na ginamit niya, dapat kong gawin yung ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Kasi ipinasa ito sa atin eh. Kung paano ako isinugo ng aking ama, ngayon isinusugo ko rin kayo. Kung ano yung ginawa ko, dapat gawin din ninyo. At masigit pa, yung magagawa nyo, kumpara sa ginawa ko, bakit? Sapagkat ngayon, kasama rin natin si Kristo sa gawaing ipinagagawa sa atin. Nakukuha niyo po mga kapatid. So dito, malinaw na meron tayong gagawin. At huwag daw po tayong pumanatag dahil po ligtas na tayo, meron po tayong mga obligasyon na dapat pong tapusin. Kasi kung hihinto po tayo mga kapatid, okay? May tendency po tayo na manghina. May tendency tayo na tayo tamarin hanggang sa mawala na po tayo ng desire at malayo na po tayo completely sa atin pong Diyos. At narito po yung danger na sinasabi ko po sa inyo. The moment po na malayo po tayo sa Diyos, kahit po ligtas ka na, gaya na inaakala po natin, paano po kung mawala sa iyo yung kaligtasang inaasahan mo? At yun po ngayon ang pupuntusan ko. Paano ba pwedeng mawala ang kaligtasan na mayroon tayo? Paano? That's the question. Pwede ba na mawala? Number one, when you've fallen away. When you've fallen away. Hebrews chapter 6 verse 4. For it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tested the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come. If they then fall away, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm, and holding Him up to contempt. Nakita niyo pa? Now, para mas maunawaan ho natin, Tagalogin natin. May Tagalog naman yan eh. Ano sabi doon? Sapagkat paano pang mapagsisisi? Paano pa? At mapapanumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila. Nakalasap na ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos
at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli po nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Now, pwede ho natin sabihin, hindi pa naman po ako tumatalikod. Pero alam niyo ba mga kapatid, kapag hindi na ho tayo consistent dun sa bagay na ginagawa natin, at complacent na po tayo dahil akala natin sapat na yung kaligtasan na meron po tayo. Unti-unti na po tayong nado-draw away sa presence po ng Panginoon. Eh, siya na po itong pagtalikod. Kasi sinabi nito ng Panginoon sa Revelation, kung natatandaan nyo, ito po ang sabi ng Panginoon. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Malahiningan na eka ang pag-ibig mo. Hindi eka mainit, hindi malamig. Eh, ang sabi ron, isusuka kita. So nakita niyo po, hindi naman sinabi ron completely na wala yung pagmamahal mo. Hindi ka na eka masyadong mainit, hindi ka naman eka masyadong malamig. So ibig sabihin, in between. Parang neutral. Eh, kailangan po mga kapatid, lumagay ka dun sa tama mong kalagyan. At hindi ho pwedeng kahit saan ka. Para tayong joker. Kung saan tayo kailangan, parang dun tayo lalapat. Hindi ho. At yun sinasabi rito sa atin ng atin pong Panginoon. Hindi na ito pwede pang mapanumbalik kapag ka siya ay unti-unti na tumatalikod. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo to kung wala. Sa John chapter 6, meron po ron na sinabi, especially verse 60 up to down to 66. Ang sabi ho ng mga alagad na sumusunod kay Kristo, sabi rito, it is a hard teaching. Who can accept it? Nagturo ang Panginoon at parang hindi ho nila manguya. Parang hindi ho nila matanggap. Kaya ang sabi niya, it is a hard teaching. Siguro, masyadong masakit ang dating sa kanila at hindi ho nila ma-absorb. Pagka binasa po niyo ron, sa 66, kung di po ako mali, ganito word. And from then on, many of his disciples turned their back. Tumalikod na po sa atin pong Panginoon. Bakit sila tumalikod? And remember, yung pong pangalan nila, mga alagad. So, ibig sabihin, disciple of Christ. Hindi ho mga ordinaryong mananampalataya. And yet, nung hindi ho nila matanggap, yung sinasabi ng Panginoon, tumalikod sila sa Panginoon at sinabi nila, sino ka makatatanggap niya? Napakabigat na pananalita. So, may tendency na kahit po tayo matagal na Kristiyano, kapag po tayo kinausap ng Panginoon at yung word na narinig mo ay parang masakit at dinudurog ang puso mo, pwede ho itong maging daan para tumalikod tayo sa Diyos. At pwede natin gamitin itong word. Ayoko nang mag-church dahil lagi na lang akong nasasaktan. Ang hindi mo alam, kapatid, eto, kung kaya lang po tayo masasaktan sa word na ating naririnig. Dahil meron pong parte ng buhay mo na nasasaling na may sugat. Na kailangan ng healing. At ang totoo nito mga kapatid, kung may nararamdaman ka sa iyong katawan physically, at kailangan po niya na itama, kailangan po niyang gamutin. Kahit po ano ang proseso, kung kinakailangan biyakin, kung kinakailangan masaktan ka, papayag ka na gawin ito ng doktor, maiayos lang kung ano yung mali na nasa katawan mo. Tama po ba? So likewise, kung meron pong mali sa buhay po natin, especially sa spiritual life po natin, hindi po pwedeng hindi po ididil ng Panginoon. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. At hindi papayag ang Panginoon na ipipikit natin ang ating mata na hindi po niya na itatama yung bagay na dapat itama sa buhay natin. Kasi sayang din po yung purpose na iniligtas nga po tayo ng Panginoon na hindi nangyari yung layunin din ng Diyos sa buhay mo at hindi rin nangyari yung layunin ng Panginoon na magawa mo yung ipinagagawa niya sa iyo.
Yun po yung bottom line doon. Nakuha niyo po mga kapatid. So hindi ho, when we fallen away, may tendency yan na manghina ka. Lalo na wala ka ng fellowship, wala kang Bible reading, wala kang personal prayer life. Kapatid, patungo ka na rin saan? Sa panlalamig. Pinipilit mo na lang sa sarili mo na akala mo hindi ka pa naroon sa estado na yun. You are in danger. At yun ang nakakatakot. Okay? Yun yung number one, na pwedeng mawala ang kaligtasan natin when we fallen away. Pangalawa, na pwedeng mawala when you go on sinning. For if we go on sinning deliberately, after receiving the knowledge of truth, there no longer remain a sacrifice for sin, but fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume the adversaries. Now, napakalinaw naman po dito, mga kapatid. Yung gustong sabihin dito sa atin ng Panginoon. Tagalogin natin. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghukom at nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. When we go on sinning deliberately, hindi ko sinasabing hindi ho tayo magkakasala. Pero iba ho kasi mga kapatid, yung nagkakasala tayo araw-araw na hindi natin gustong magkasala at hindi natin sinasadya na magkasala. Sapagkat vulnerable po tayo mga kapatid sa lahat ng pwedeng mangyari. Wala pa po tayo dun sa sinasabing estado na kung saan ay glorified body. Na hindi na po tayo pwede pang magkasala kahit na ano pang ang gawin ng kaaway ay hindi na tayo magkakasala pa. Hanggang narito po tayo sa ganitong kalagayan, may tendency na tayo po ay makagawa ng isang kasalanan. Pero iba ho, mga kapatid, yung nagkakasala ka araw-araw na hindi mo sinasadya. Yung dumarating lang na hindi mo napaglabanan, bagamat pwede mo naman din pigilan ang iyong sarili. Pero kung bakit po tayo nag-give in, sapagkat meron nga po tayong mga kahilaan. At minsan yun po ang atake ng ating kaaway kung saang area tayo mahina, doon po tayo sinusubukan. Tama po ba? At doon po tayo minsan bumibigay. Kamukha nito. Paano ba ako pwedeng magkasala? Yung galitin mo lang ako at nag-react ako, nagkasala na ako. Tama po? O, ginagalit mo ako, anong dapat kong maging tugon? Doon sa ginagawa mo. Ikalma ko sarili ko, i-cool down ko, pigilin ko, huwag akong magsalita ng kahit na kahit na ako, nasasaktan na ako sa sinasabi mo, pwede yun, sapagkat ikaw ang may kontrol. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakinggan nyo, hindi natin pwedeng kontrolin si Satanas sa pwede niyang gawin. Hindi natin pwedeng kontrolin ang ibang tao sa pwede nilang gawin. Pero pwede natin kontrolin ang sarili natin sa pwede nating isukli sa ginagawa sa atin. You get my point? Kasi ikaw ito Ikaw ang magdadala. Kung mapapa-apekto ka sa ginagawa nila, then you give in. Pero kung hindi ka magpapa-apekto sa sinasabi at ginagawa nila, then hindi ka nila nadadala sa gusto nilang pagdalan sa iyo. Kaya lang, kaya mo ba nadalahin ito? Kaya nga, doon minsan, dahil hindi natin kaya, doon tayo bumibigay. At kapag bumigay tayo, tinan nyo, yung isang tao talaga na seryoso at hindi, they don't really mean it, no? Nagawin talaga yung bagay na yon. The moment na magawa niya yung isang bagay na hindi niya gustong gawin, tingnan niyo yung first reaction niya. Nandun agad ang kanyang pagsisisi. At parang may remorse. Ba't ko ba nagawa yun? Ba't ko ba nasabi yun? Hindi ko dapat sinabi yun So agad nakita mo yung nagawa mo. Binalikan mo agad. Bakit? Sapagkat you are not used to that. Hindi mo gustong gawin
At ayaw mong gawin. Pero napilitan ka na gawin dahil out of provocation. Out of the situation and circumstance. Nadala ka. Kaya nga nasabi mo, Lord, sorry, nadala ako eh. Lord, sorry, bumigay ako. Pero nandun agad yung paghingi natin ng tawad sapagkat hindi nga natin gusto. Are you with me? Pero kung alam mo na meron ng sin and deliberately, parang wala kang ginagawa doon sa sin na meron ka, then that is intentionally. At ang tendency nito, mga kapatid, your salvation is at stake. Baka ho, mawala. Sapagkat wala na raw pong hain na pwede pang ihain maliban sa naihandog na. So kasi hindi po ito biro. Minsan lamang ginawa ito ng ating Panginoon at hindi na po niya kailangang ulit-ulitin pang gawin. At kung seryoso ka sa ginawa ng ating Panginoon, dapat seryoso rin po yung ginagawa din natin. Amen po ba, mga kapatid? 1 John chapter 3 verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay ano pa? Ang tinanggap ng Diyos ay hindi, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga hindi kayo anak ng Diablo. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Redeemed by the blood of Christ. Iniligtas niya. Kaya ang ini-expect ng ating Panginoon na makita ko sa iyo na pinahalagaan mo yung kaligtasan na ibinigay ko sa iyo. Hindi yun madali. Alam nyo kung bakit po parang we take it for granted lang, parang ganun lang, yung kaligtasan. Kasi ito, hindi mo pinaghirapan eh. Kasi ginawa po kasing madali ng Panginoon sa atin yung kaligtasan. Kaya kinu-question din sa atin ito eh. Ha? Ganun lang? Tinanggap mo lang ang Panginoon? Ha? Naniwala ka lang sa Kanya? Nanalig ka lang sa Kanya? Tinanggap mo lang siya? At humingi ka ng tawad? Ligtas ka na? Ganun lang? Oh, ganun lang eh. Iyon lang ang sinabi ng Panginoon eh. Sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved. Eh. Diba? Oh, edi ginawa natin. Oh, sige, yun lang pala eh. Oh, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Mula po ngayon, sulat mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. O sumagot ang Panginoon, ngayon din. O deligtas ka. Madali ba? Madali. Pero ang hindi po natin alam ay kung sino po yung nagbayad ng ating kaligtasan. At tingnan po ninyo kung ano po yung kapalit ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Na nadalian tayo sa proseso, pero yung proseso dun sa krus ng Kalbaryo, hindi ho nakita ng marami pong tao. Maging ng mga Kristiyano. Kasi kung pinahalagahan po natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus, dapat po kung ano man po yung naging bahagi ng krus na yon sa buhay mo, dapat ganun din po pinapahalagahan mo. Ano ibig ko sabihin? Bumaba tayo ng antas. Kung yung pong mga bagay na nasa inyo ngayon, ay nakita nyo kung paano pinagpagalan ng magulang po ninyo. Kung paano yung pinagdaanan nilang paghihirap para lamang po ma-provide kayo at merong maiwanan sa inyo. Kapag yun ay nangyari at nakita nyo yung pong pagtitiis at paghihirap ng magulang nyo, hindi ho ba nyo pahalagaan yung kaunting bagay na iniwan sa inyo? Hindi nyo pahalagaan? Pahalagaan ko yung bakit? Sapagkat alam ko kung ano pinagdaanan ng magulang ko para lamang meron silang maiwanan sa akin pagdating ng araw na ako'y kanilang iiwanan. At ang sasabihin ko, ito yung konti na naipundar ng magulang ko. Sisiguraduhin ko ito na hindi ito mawawala sa akin, kundi pagyayabungin ko pa. Bakit? Dahil gusto ko
na hanggang sa generation na ito ay makita nila yung pinahalagaan ng kanilang lolo, ng kanilang lola na magulang ko. So likewise, ganun din po yung gusto ko makita ninyo. Kung mahalaga po sa inyo yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung anuman po yung naging mana nito, o yung naging benefit nito sa atin, dapat po kinukonsider din ninyo, ganun mo rin pahalagahan. Nakita po natin, di ba? Easy lang ang marami sa atin. Easy lang ang maraming Kristiyano. Hindi po doon natatapos. Again, ulitin ko, hindi tayo iniligtas ng Diyos for the sake lang na iligtas ka. Mayroon siyang inaasahan sa iyo kung bakit kanya iniligtas. Kailangang mapulpil mo yung purpose na ito dahil yon ang pagkakatawag niya sa iyo. At pangatlo, na pwedeng mawala yung salvation na meron ka, eto po yon. When you abandon your faith. The Spirit says clearly that some people will abandon the faith in later times. They will obey lying spirits and follow the teachings of demons. Nakita niyo po? Meron. Tagalogin natin. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang mandarayang espiritu at mga aral ng dyablo. Iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya. Hindi po ba sa salitang ito, they believe in the Lord Jesus Christ? Yung word, those who believe in the Lord Jesus Christ will be saved by faith. Di ba? By faith alone, ligtas ka eh. Kapag nanampalataya ka sa Panginoon eh. O ngayon ito, yung pananampalataya na nagligtas sa'yo, ngayon ay inabandon mo. Ligtas ka? Eh sabi rito, mananampalataya na sila eh. Iniwan lang nila. Ngayon, kung iniwan po nila ang pananampalataya nila, anong masasabi mo rito? Meron po mga kapatid. At darating ito. Kaya kapag hindi ho tayo knowledgeable dito sa mga mangyayari sa mga huling panahon, baka ho meron din po sa atin na mahulog sa ganito pong temptasyon. Kung bakit ko po sinasabi ito? Kung nangyari ito sa kanila, possible din na ito'y mangyari sa atin. Mas malalalim pong Kristiyano yung pong mga Kristiyano noon in comparison sa mga Kristiyano natin ngayon. Tama po ba? Mas malalim noon. Hindi natin kayang gawin yung ginagawa nila noon. Puntahan nyo Acts kung magagawa ninyo. Mga property nila, mga bahay, lupa, binebenta, ibinibigay sa paanan ng apostol. Hindi natin kaya yun. Puntaan nyo Hebrew chapter 11, yung nilalagari. Hanggang sa patayin, hindi ginigive up yung faith. Ayan nyo, kung hindi ngayong buwan ito, sa susunod, sa January, meron po ako isang message doon. Ang title ito, Sinubok, pero hindi nasubukan. Ganun katindi faith nila. Kahit po it cost their own lives. Kahit buhay pa nakataya, hindi ho sila nag-give in. Sige, patayin nyo na ho kami, pero hindi ho namin gagawin yung ipinagagawa nyo sa amin na labag sa kalooban po namin at hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. Nag-i-stand sila ron, mga kapatid. Kaya nga, sinubok, pero hindi nasubukan. Yung mga Kristiyano na ito, doon, ay, antitindi. Ngayon, mga kapatid, hindi ho ganong kalalim. Kung itong mga naroon, bumigay, ano tendency sa atin? May possibility? Pwede rin. Kaya lang hinahangad ko at prayer ko sa Diyos, wala po sana na mangyari sa atin dito. Kaya nga po ito, inaabot ko sa inyo. Kaya nga po, ahead of time, binibigyan ko po kayo ng kaunawaan na pwedeng mangyari. Ngayon, kung alam mo na pwede itong mangyari sa'yo, ba't papayagan mo na mangyari na mawalan ka ng pananampalataya samantalang meron ka na
ng pananampalataya na ito na siya naman nga ngayong na ini-enjoy mo dahil yun yung privilege ng kaligtasan mo. Tingnan niyo po ito. Sa Matthew 24:9. Sa mga panahong iyon, kapoputan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. On verse 10, sabay-sabay. Ngayon tanong, meron bang tumalikod? Meron bang nawala ng pananampalataya? Ay, nasabi ron, konti marami. Kasama ka ron, hindi. Kasama kayo ron, hindi. Wala sumasagot din eh, mukhang alanganin. Ayoko kang magsalita ng ano ba tawag doon? Tapos? Mamaya nga bigla ko tumalikod, napahiya pa ako sa sinabi ko. Kasama ba kayo sa tatalikod? Hindi. Ano pa rin? Dito sa side dito. Kasama ba kayo sa tatalikod? Hindi. Yung sagot na ganon, hindi yun hindi siya confident dun sa parang alanganin din siya. Kasi sa totoo lang, ang sitwasyon mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, alanganin ka. Nangangamba ako sa'yo, alanganin ka. Di ba? So maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. So paano po natin ngayon masasabi na ligtas ang mga taong ito? At kaya nga po yun ang paalala po ni Paul. Work out your salvation. Huwag po tayong magpabaya kasi darating ang panahon na susubukin ang ating pananampalataya. At kapag hindi daw po natin ito kinaya, tiyak na manlalamig tayo. At maging yung faith natin ay manghihina hanggang sa totally na ito po ay mawala. Verse 12. Hebrew chapter 3 verse 12. Mga kapatid, ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at ingatan ninyo. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo ay hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat nakasama ni Kristo. Ito maganda ha? Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung hanggang saan? Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa pananalig sa Kanya. Kung mananatiling matatag. Nakita niyo po ito? Kaya nga sabi rito, pinalalakas niya ang ating loob. 1 Peter 2:20. Nakaiwas na. Saan? Sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay nakakatakot. Mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutunan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkakagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihan. Kinain na. Sinuka na. Pinaliguan mo dahil ayaw mo ng Ayaw mo ng putik. Ayaw mo ng marumi. Pero patapos mong paliguan, saan po pumunta? Nakita nyo na po mga kapatid. Nakita nyo na yung konklusyon. Kaya nakita ko yung saya nyo Bakit? Ay, tapos na. Tapos na sa wakas, tapos na. Talaga, wala po kami hinihintay, kundi konklusyon lang. Mga kapatid yung po sa akin ay pagmamahal, paalala.
Kasi yung nakakatakot, sayang po kasi yung lahat ng isinakripisyo natin, sayang yung lahat ng effort na ginawa po natin, since then until now, hanggang sa darating pang panahon na susubukan tayo, kapag po dahil lang sa mga ganong bagay, tumalikod tayo sa Panginoon, sayang isinimulan mo. At merong isang manghihinayang ng higit kaysa sa panghihinayang ko. Sino yun? Yung nagbigay ng buhay sa inyo. Yung nagbigay ng kaligtasan sa inyo. Kasi kaya niya yung ginawa para po sa inyo, sa akin. At mawawalan pala ng saysay yung lahat ng kanyang ginawa dahil hindi ho natin masyadong pinahalaga nito sa buhay po natin. Yun ang nakapanghihinayang. Sino ba yung... Ayan, ito pala. Ito palang ka-classmate ko. Alam mo, kwento ko sa kanila, ha? Oh, hindi mo naman alam kung ikukwento ko, baka mabigla ka, ha? Oh. Meron ho siyang, nung nasa sa Hong Kong ba? Hong Kong? Yung nasa Hong Kong po siya, meron po siyang number na inaalagaan. Hindi, sa loto, ha? Sa loto sa, inalagaan po niya yun. Talagang lagi niya tinatayaan. Isang araw, nagkaroon po yata ng okasyon doon sa kanilang nandun yung mga amo niya. Nawalan nung siya ng chance na bumili ng ticket. Dahil nga nandun yung mga amo hindi niya maiwanan. Akalain niyo the same day ba? O following day? Nung araw na yun, doon po lumabas yung pong complete number na kanya pong inaalagaan at milyon yung pong kanyang tatamaan. O eto ngayon, nung lumabas na hindi siya nakabili, may panghinayang wala. Milyon! Sino sisisihin doon? Sino sisisihin? Yung amo! Ba't di kayo nagpaalam? Totoo naman, ikaw talaga lahat ng may kasalanan, ipasa sa amo mo. Di ba? Pero ang punto ko lang doon, kung bakit ko sinabi, yung panghihinayang. Na baka nga po doon sa huli, na umaasa tayo, na akala natin sapat na yung ginawa natin bilang Kristiyano sa buhay natin, at doon po sa final journey ng buhay natin, eto yung umaasa tayo, na akala natin kasama tayo sa iniligtas ng Diyos, wala para sa atin. At nakapang hihinayang. And here's my conclusion. Yan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmula ng ating pananampalataya, na siyang nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban sa mga makasalanan upang hindi kayo Yun po yung purpose niya. Huwag sana dumating sa inyo, kaya ginagawa ko ang lahat ng ito. Para hindi kayo manlupaypay at panghinaan ng loob. Dahil the moment na manlupaypay kayo at panghinaan kayo ng loob, ang tendency nito, tumalikod. Wala ka ng drive Yung eagerness mo, wala na. Nanlamig na yung desire mo. Unti-unti lang nag-fade away. At yun po yung nakakatakot na sinasabi kong in danger. Amen po? Meron siyang huling pananalita rito, Hebrew 4:1. Nananatili pang pangako ng Diyos na tayo ay at makapapahinga sa piling niya. Ngunit, may babala na naman. Mag-ingat kayo. Baka meron sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Bakit? Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito, Don't take for granted yung mga word na sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. As if na parang okay lang. Wag. Seryosohin po natin. Sinabi ko sa inyo, yun ang tendency na pwedeng mawala yung kaligtasan natin when we fall in a way. Pangalawa,
when we go on sinning. And then third, when we abandon our faith. May posibilidad. At yun yung ingatan natin. Yun yung huwag tayong pumayag na mawala sa atin. Kaya mga kapatid, eto, habilin ko sa inyo, huwag kayong makontento na ligtas lang kayo. Do something. Sapagkat yung gagawin nyo higit doon sa kaligtasan na meron kayo, yun po magbibigay ng ng fire para lalo kayong maging masigasig sa ginagawa po ninyo sa atin pong Panginoon. And for that reason, hindi ho mararanasan nyo ang maglamig. Why? Lumamig. Why? Sapagkat meron kayong ekstrang ginagawa para po lalo tayong lumago sa atin pong pagkakilala sa Diyos, lumago sa ating pong pananampalataya. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, atin kayo ng prayer meeting, nag-a-add po ito ng fire. Magkaroon tayo ng mga Bible study sa ating mga bahay. Narinig niyo po ba ako? Libre ho. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Libre. Magpabukas po kayo. Sabihin niyo lang sa akin, anong oras, anong araw, saan lugar. Pastor, gusto ko po may Bible study rin sa amin. Magsabi lang po kayo, nandyan si Pastor Arman, nandyan po mga kapatid natin. Sabihin niyo lang po. Bibigyan po namin kayo ng slot. Kahit po napaka-loaded ko na, pupuntahan po namin kayo. Bakit? Doon po kasi pwede tayong mag-usap, lumalim. Pwede kayong magtanong. At hindi tayo nagmamadali pare-pareho. Amen? O, ito, tingnan nyo. Sino rito ang may Bible study na sa bahay? Tingnan nyo. Taas nyo kamay. Isa. Pamilya yata ito eh. Dalawa. Tatlo. Apat. O, apat. Kita nyo? Ilan tayo rito? 1,000. Ilan ang may Bible study? 4. O, ilan ang lalago? 4. Amen. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Wala ho kayong iintindihin. Para ho hindi kayo nag-i-struggle, yung wag ho kayong wag ho kayong maghahanda. Kasi yung iba kasi naghahanda pa eh. Kaya po nagkakaroon tayo ng nag-i-struggle eh. Bakit? Wala ho kaming pang merienda. Wala kami papakain kay pastor. Wala kami papamerienda kay pastor. Wag na. Maawa na kayo kay pastor. Tama na yung 4 na lang na yun na nagpapakain. Pero yung the rest, kahit wala na po, tubig lang. Pupuntahan namin kayo. At huwag ho kayong mag-alala dun sa sinasabing love gift. Ito, sasabihin ko sa inyo, keep it. Magkaroon lang ng Bible study sa inyo. Huwag nyo isiping may love gift. Di ba may love gift yan? Nakakahiya naman na hindi mo abutan si pastor. Kapag mabibigatan kayo, huwag niyong gawin. Keep it. Pero kung gusto niyong mapagpala, give it. Ano ba naman yung pastor? Keep it. Give it. That is the principle. Ngayon, kung talagang wala, huwag kayong mag-alala. By the way, mga kapatid, this coming Tuesday, pupunta po kami sa Bacoor. Puntahan po natin yung mga kapatid po natin doon. El Elyon, Cavite, Bacoor. 25 families, magbibigay po tayo ng kanilang Christmas bonus. Ano ba tawag doon? Di ba nagpamigay tayo ng noon? Ayuda? Doon po sa Cavite, hindi po tayo nakapagbigay. At ngayon lang po natin gagawin, this coming Christmas, sinabay na po natin para po maging Christmas bonus nila. Amen? Ayun. Sa atin po rito, ayuda. Sa kanila, biyuda. Pwede na po yan? Tayo po natin tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po ang gusto magpa-Bible study? Taas ang kamay. Tingnan nyo hanggang kayo, wala pa rin. Ala ng bayad yun, ha? Ala na rin pakain yun. Sino nagtuturo sa inyo, kuya? Si Jaja? Praise God. Sige po, tayo manalangin sa Diyos, dakilang Ama. Salamat po sa mga paalala mo sa amin. Salamat po na ni-remind mo kami sa tunay naming kalagayan. Meron palang dahilan at tendency na pwedeng mawala ang aming pong kaligtasan. Kung ito po, Panginoon o God, ay parang amin lang pong pababayaan. Parang hindi namin po pinahalagahan yung bagay na ginawa po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. At higit po sa lahat, Panginoon, Lord, patawarin mo kami kung parang baliwala lang po ito sa aming lahat.
Tulungan mo kami na mas lalo pang lumago sa aming pananampalataya. Lumalim pa sa aming pagkakilala sa iyo. Makapaglingkod po kami higit sa ginagawa po namin sa inyo ngayon. Tulungan mo ang lahat ng miyembro ng El Elyon, Panginoon. Lord, how I pray na ang lahat po ng mga anak mong ito ay makita ko po, O Diyos, na talagang lumalalim at naglilingkod, Panginoon, ayon at abot sa kanilang makagawa at makakaya. At makikita po namin yung katuwaan sa kanilang puso na lahat po sila ay naglilingkod na may katapatan sa iyo. Salamat po, Panginoon, pangyarihin mo po ito. At ayaw po namin ni isa sa mga miyembro po namin ay mawawala ng pananampalataya at malalayo po sa iyo. Yan po ang hinihiling po namin sa inyo. Ingatan mo ang bawat isa po sa amin. Na wala po, Panginoon o God, isa man sa amin ang mapahamak. Bagkus lahat po kami ay maligtas at makasama sa iyong kaharian. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng iniligtas ng Diyos ay magsabi ng God bless you, mga kapatid. I love you with the love of the Lord.